Mula Hulo hanggang Apari, it Bulaga. Well, speaking of Senate, mga na-monitor kong development kanina sa Senado, nagkaroon na naman ng hearing yung Blue Ribbon Committee hearing. Kailan wala na yung flood control, parang stop na. Safety na sina Romualdez at iba pa. Kasi iba na ang focus ng investigation kanina sa BIR na, yung parang abuse of power o authority, yung mga kapalpakan sa BIR. And that's good. Kasi yan naman ang trabaho ng Blue Ribbon, na dapat wala kang pinoproteksyonan dyan. Kung may katiwalian, imbestigahan mo. Sana naman tuloy-tuloy na itong ganitong ginagawa ng Blue Ribbon, dahil yan ang inaasahan ng taong bayan para masiwata, hindi magpatuloy ang kalokohan na nangyayari sa gobyerno. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post Masang Pilipino. Title: Senate President Tito Soto tiniyak sa publiko na hindi siya tuta sa loob ng Senado. Mga 3 days ago ata, sabi niya, hindi tuta ang pangalan ko, hindi ako tuta, Tito Soto ang pangalan ko. Inamin niya na nasasaktan siya. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Paliwanag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula ito sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang iyahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na baghain ang petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt, sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Senior Associate Justice Marvic Lunen nagsalita na. Makinig ka, SP Soto. Ito, nagsasalita si Justice Lunen among employees ng Ombudsman. Ang ganda yung sinasabi niya na ang loyalty daw ng mga government officials, appointed man or elected, should be the people, hindi yung mga politicians. Huwag nating paboran ang isa. It's either one of the political groups. Hindi tama yan. It should be the people. Sabi niya. Ganun din. Once nga na-appoint tayo, ang ating loyalty, hindi yung appointing authority natin. Loyalty should always be for the people. Wow, galing. Sana lahat ng government officials natin katulad mag-isip, puso't isipan, Justice Lunen. Since tayo, hindi tayo pobre. Pakinggan natin. Medyo mahaba-haba ito. Yes, you also have that feeling. Because once you choose who to prosecute first, sasabihin nila, bakit siya nauna? Hindi ito. So, kinakada nyo yung inopinion nyo. But in reality, you can only do some things initially and then go to the other. And some cases are more difficult to evolve and develop than the other. So, I am confident that you here in the Ombudsman know what I mean. To be appointed allows a modicum of freedom from the current systems.
We are given the privilege of thinking long-term and planning reform for the duration of our service, much like the SPGI. In theory, this unique position releases us, or is supposed to release us from the anchor of short-term politics. The office and the ombudsman and the judiciary are responsible for bringing to justice those who violate the law, ensuring vigilance against abuse of power. We don the cloak as arbiters between the people and the justice system by guarding against impunity. The ordinary person cannot directly go head-to-head against these powers, which is where our duty comes in to tip the scales of the justice in favor of the oppressed and marginalized. Always in our minds, No. we should not be thinking whether we should favor this political faction over that political faction. Our true principles are the people who are powerless, who face government on a daily basis, and who see the corrupt. Yan, ang galing, no? Our true principles. Ibig sabihin, yung mga boss natin, yung mga powerless. Kasi yung powerless, yung mga nasa laylayan, hindi nila kayang i-head to head ang mga nakaupo, mga politician o mayayaman, negosyante, hindi nila kaya. Kaya nandito tayo, sabi niya, ombudsman kayo, kami sa korte, nandito tayo para ang depensahan natin yung mga powerless. Hindi yung mga political party yan o mga nag-appoint sa atin. Galing. Sana makinig dito si SP Soto. It is not a political faction over the other. Officials have been caught in corruption cases, signaling the need for intervention by institutions such as ours. Recent events have revealed the need to further strengthen our institutions, streamline our processes, and prevent delays in the administration of justice. Our role as vanguards of justice is now more than ever apparent, and we are called to respond at a crucial time in our justice system. However, we acknowledge the factors which still weaken our independence. Appointed officers might become beholden to their appointers, fostering a sense of Yan. Appointed officers might become beholden to their appointing authorities. Oh. Ombudsman. Nandyan siya sa ombudsman, ha? Nakikinig kaya ang ombudsman Boying Rimulya na sana tama yung sinasabi ni Ombudsman Rimulya na hindi siya hawak sa leeg o hindi siya tuta ng presidente. Na kaya niyang banggain, kaya niyang imbestigahan ng presidente kahit siya ang nag-appoint sa kanya. Sana nga. obligation. This impairs their judgments. I would always say, after you're appointed to by a president, after you're appointed by the person that appointed you, your duty now is no longer to the appointing officer, it is to our people. Yan. Let me just share with you one of the first votes that I cast after having been appointed by President Pinoy was to cast that deciding vote saying that President cannot remove a deputy ombudsman, Gonzales versus Executive Secretary. I reached the court, 7-7 sila. And I think they were thinking I would vote in favor of the administration that appointed me. That was one of my first votes, to vote against the administration for me. By the way, that case is also still very relevant with Gonzales. Wow. Grabe, oh. Unang boto niya as Supreme Court Justice. He went against the administration ni Pangulong Aquino na nag-appoint sa kanya. Kung ganyan lahat ang ating mga opisyalis ba, judiciary man yan, legislative man, executive, ang iniisip yung tao. Wow, malayo ang ating mararating. Kailan? Napakasakit, Kuya Eddie. Kasi ang nangyayari sa atin yan is political patronage names. Utang na loob sa mga politiko. Utang na loob sa nag-appoint sa kanila. Kaya, ito ngayon, nalulugmok tayo sa kahirapan. Sa sobrang pamumulitiko. Sino ba yung nagsasabi? Nga nagpapahirap sa bayan, mga politiko. May ganong nagsasabi. Hindi naman lahat. Fuera de los buenos. Kaya lang, kung tignan mo ang nangyayari ngayon, ang mga yumayaman, mga politiko, kaya ang mga, ayun, sige lang, bigay ng ayuda, para hindi umasenso ang taong bayan, para ang mga pobre, palagi lang aasa sa mga politiko. So, salamat po, Justice Lunen. Sana mapakinggan
ng mga opisyalis sa gobyerno ang inyong lecture. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. 11 minutes ago. Presko pa. Tito Soto nakatakdang sampahan ng kaso. Merisi Gaba. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Pahayag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya ang anumang pahayag na maaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Wow! Ito na. Ako, nung siging magpahayag ng opinion si Senator Soto na grabe ang pagbatikos niya sa 15 Supreme Court Justices, naisip ko na, baka maulit, sa isip ko baka maulit yung nangyari nung unang magdesisyon ng Korte Suprema na dineclare unconstitutional yung impeachment ni VP Sara. Mga anti-Duterte nagsalita laban sa mga maestrado. Ang matandaanan ko lang si Percy Sindanya, congressman, si Richard Hidarian, may isa pa Yun na ba yung pangatlo? I think si Larry Gadon. Yan, tatlo. Grabe yung mga salita sila. Inakusahan nila ang Korte Suprema na bias, mga tuta ni Duterte, yun. Hindi nakatiis, grupo ni na Attorney Topacio, sinampahan nila ng indirect contempt. Indirect contempt. So that was last year. Last year ba? Oh yes, last year. So ano na kayang nangyari? Anyway, it will take time bago mag-aksyon ang Korte Suprema. Basta, nandyan na yung kaso. So, yung aking nakita ang mangyayari na dahil ako rin, parang, opinion ko lang ito, parang sumusobra na itong Senate President na hindi siya tumigil-tigil magsalita laban sa mga maestrado ng Korte Suprema na talagang mawawalan, mababawasan ang pagrespeto ng taong bayan sa mga institusyon. Kasi nga, dahil Senate President siya, influential. May mga tao ring maniniwala kay Soto. So yung mga taong maniniwala kay Soto, ay ang pagtingin ng mga taong iyong naniwala kay Soto is mababa na ang pagtingin nila sa mga maestrado sa Korte Suprema. Believe ako dito kay Senator Lacson. Right? Marami ang bumapatikos kay Senator Lacson yung handling niya sa Blue Ribbon Committee hearing. But this time, yung statement niya sa Supreme Court decision, saludo ko. Sabi niya, whether you agree or not, whether the Supreme Court justices are at fault or not, we must respect, we must obey the decision of the Supreme Court. Period. Dapat ganun. So,
Salamat po, Attorney Topacio. I don't know sino pa. Ang matandaanan ko, yung mga nagsampa noon kina Hidarian, Gadon, Sindanya, sina Attorney Mark Tolentino. May grupo sila dyan ng mga abogado eh. Ano kayang reaksyon ni Senator Soto dito? Sabi niya siguro, oh, bring it on. Kaya ko yung harapin. Wala akong kinakatakutan. Alam ko ang sinasabi ko. Hindi ako abogado, but alam ko ang batas. Ay, nako. So, mula Hulo hanggang Apari, it Bulaga. Well, speaking of Senate, mga na-monitor kong development kanina sa Senado, nagkaroon na naman ng hearing, yung Blue Ribbon Committee hearing. Kailan wala na yung flood control, parang stop na. Safety na, sina Romualdez at iba pa. Kasi iba na ang focus ng investigation kanina sa BIR na, yung parang abuse of power o authority, yung mga kapalpakan sa BIR. And that's good. Kasi yan naman ang trabaho ng Blue Ribbon, na dapat wala kang pinoproteksyonan dyan. Kung may katiwalian, imbestigahan mo. Sana naman, tuloy-tuloy na itong ganitong ginagawa ng Blue Ribbon, dahil yan ang inaasahan ng taong bayan para masiwata, hindi magpatuloy ang kalokohan na nangyayari sa gobyerno. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post, Masang Pilipino. Title: Senate President Tito Soto tiniyak sa publiko na hindi siya tuta sa loob ng Senado. Mga 3 days ago ata, sabi niya, hindi tuta ang pangalan ko, hindi ako tuta, Tito Soto ang pangalan ko. Inamin niya na nasasaktan siya sa ganitong personal na pag-atake sa kanya na tinatawag siya ng tuta. Kaya ito, nagmakaawa siya sa taong bayan. Ang kanyang exact statement is ito. Sabi niya, si Martin Romualdez ang tuta ko. Maniwala kayo. Please, paniwalaan nyo naman ako. Hindi ako ang tuta, siya ang aking tuta. Parang ganun ba? O ito, basahin natin ang Muling itinanggi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang paratang na siya umano'y sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez, at sa halip ay iginiit na si Romualdez ang kanyang tuta. Tanong po, SP Soto, ano ang katibayan ninyo na tuta nyo si Romualdez? May nangyari na ba na meron kayong kagustuhan at sumunod si Romualdez? Kasi may nangyari na po nung kauupo nitong si Senator Soto, may na-cite in contempt na engineer, DPWH engineer sa Senado, nakakulong, pinakulong ni na Senator Marcoleta. Pag upo ni Soto, isang tawag lang ni Romualdez, pwede ba ilipat natin yan sa PNP Custodial Center, parang ganun, pumayag ka agad. Nailipat, ang daming nagreklamo, mga kapwa niya senador. Si Senator Bato, umalma ng gusto. Huwag niyong gawing non-time show ito. Umalma, taong bayan umalma. Kaya mula noon, mayroon ng mga tao na ang paratang nila, tuta ni Romualdez, si Tito Soto, dahil isang tawag lang ni Romualdez, sumunod kaagad. So, ito hindi ako ang tuta, siya ang tuta ko. Kaya ang tanong ko is, meron na ba instance na isang salita lang ni Soto, sumunod si Romualdez? Kung wala, paano ka maniniwala na tuta na niya si Romualdez? Okay, tuloy natin. Si Martin ang tuta ko, maniwala kayo, sabi niya. Lumutang ang isyo matapos agad sundin ng Senado ang kahilingan ng Kamara na ilabas si Engineer Bryce Hernandez mula sa kustodya ng Senado at ilipat sa ibang lugar. Bagay na nagbunsod ng batikos mula sa ilang netizen na nagsabing kontrolado umano ng Kamara ang Senado. Ayon kay Soto, malinaw na independente ang Senado at may sarili itong pagpapasya bilang hiwalay at kapantay na sangay ng Kongreso. Ang palitan ng pahayag ay sumasalamin sa tensyon at power dynamic sa pagitan ng Senado at Kamara, lalo na sa sensitibong usaping may kinalaman sa kustodya at investigasyon. Okay, sa tingnan natin. Maniwala kayo. Si Martin ang tuta ko.
naniniwala ba ang mga netizens? Tingnan natin ha. People who reacted. 1,200 ang nag-react. 1,200 din ang tumatawa. Siyam ang galit. 39 lang ang nag-like o naniniwala sa kanya. Wala pang 1% ang naniniwala kay SP Soto. So, may problema sa court of public opinion. Kaya hindi mo maiwasan ang netizens, taong bayan, na magsabing o magparatang na tuta ka. Lalo na itong mga nangyaring investigasyon ngayon sa flood control. O, tignan nyo. Laban bawi, o. Ang mga sinama nila doon na masampa ng kaso, mga senador. Romualdez. Nung una, sabi ni Lacson, kasama si Romualdez. Ngayon, may bagong post akong nabasa. Hindi na naman daw. So, ano ba yan? So, tayo, mga taong bayan, hanggang para-paratan na lang. Siguro naman, it is within our right, freedom of expression, na mag-speculate. Hindi naman ito siguro libel, yung nagsasabi na tuta ni Romualdez si Soto. Kaya ito, nagpapaliwanag siya. Okay, magbasa tayo sa mga comments, ha? Comments. Georgina Go. Kung siya ang tuta mo, edi ikaw pala ang mastermind ng flood control anomalies. Patay. Ang galing naman itong Georgina Go. Caleb San, when luggage talks, tutasin, wags his tails and barks. Sabay tawa emoji. John Del Candasa, okay, granted. We call you Bantay. How, what up? Bantay. Why Bantay? Bantay tuta. Oh, ito. Dexter Solis. So, ikaw ang mastermind. Kasi nga, again, speculation, paniniwala ng iba o karamihan ba, si Romualdez ang mastermind sa flood control. Kung tuta niya si Romualdez, edi siya ang mastermind. Ito, binabasa ko lang ang mga comments, ha? Geber Dave, maniniwala na ba kami dyan? Edwin Figueroa, pero iba ang nakikita ng taong bayan. Sabi nga, ginagawa, daily, pwede, dada. Anthony Oliveros, kung parehas na lang kaya kayo, sir, para fair. Parehas na tuta. Pops Arts, kung ganon, alam na. Ha. Jane Landicho, the best tuta ever in the history of the Philippines. Boren Lorenz, so inamin mo na magkasabwat kayo. Katinggo, ang dami natawa sa sinabi mo. Kaya nga lahat tumatawa eh. The best pet in Philippine history is in Senate presenting Tota Sen Asoto. Isa lang makakatanggal ng bansag mo, investigasyon sa mastermind ng flood control na walang pinapaboran. Baka sakali, boss, Tito Sen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng
pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.